Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is paano makaalis sa pagiging stagnant Christian. And may concept po ito na filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit refers to an event subsequent to conversation where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. This may lead to greater love of God, increased victory over sin, boldness in mystery, and sometimes the receiving of new spiritual gifts. While every believer has the Holy Spirit from the moment of salvation. Romans chapter 8 verse 9. The feel of the Spirit is something we're commanded to continually seek. Ephesians chapter 5 verse 18. It's not about getting more of the Spirit, but the Spirit getting more of us. And may kita po natin to sa Ephesians chapter 5 verse 18. And nasasaad po dito, do not get drunk on wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with Spirit. So, sa Tagalog po, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito. Sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Spirit give us spiritual breakthroughs. So, yung pagiging, yung spirit na spiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, yung banal na Holy Ghost sa atin ng Panginoon sa Kristo. Minsan siya rin yung nagbibigay sa atin ng mga breakdown thoughts, yung mga pag-iisip ng mga malulungkot na bagay, yung nakakasakit sa iyo, and minsan nagli-lead yun into temptation para makainom ka. Syempre, yung ibang tao tumatatak sa isip nila na kapag nakainom sila, makakalimutan nila yung problema nila, which is not true. Ngayon naman, sa second teaching, the Spirit guide us to become more like Jesus. So, sometimes, or hindi sometimes, madalas, ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, sila rin yung nagli-lead kung paano tayo maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo bilang isa maging perpektong tao na naninirahan dito sa lupa. Ngayon naman sa third teaching, the Spirit lead us to the greater, higher, and deeper love and commitment to God. So, yung Panginoon sa Kristo, yung Spirit din pala na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo, naglilid din siya sa kabutihan natin, sa ikakataas nun, and syempre yung pag-uugnay sa pinakang malalim at na pagmamahal, at syempre yung commitment natin sa Panginoon. Siya yung nagbibigay daan kung bakit natin mahal yung Panginoon at kung bakit tayo nananampalataya sa Kanya. Ngayon naman sa application na tayo, first application, desire more. Ask God for more of His presence. So, pag nananalangin tayo, lagi natin ipanalangin din na ang Panginoong Kristo, bigyan niya tayo ng spirit of His presence upang sa ganun, lagi nating ma-encourage yung sarili natin na kaya natin gawin yung bagay na to dahil at para sa Panginoon. Ngayon naman sa second application, deny self. Walk as Jesus walk. So ngayon, itinay mo yung sarili mo, yung sa tingin mo hindi mo makakaya yung mga bagay na yun. Well, i-deny mo dahil lakarin mo yung mga problema mo kasama yung Panginoon. Hindi lalakarin mo yung bagay na yun na ikaw lang mag-isa. Syempre, kung ikaw lang mag-isa, alam naman talaga natin na hindi ka magkakaroon ng pagkapanalo sa problema na yun. But then, if you walk with God with that problem, you probably win in that case. Ngayon naman, sa third application na tayo, declare Christ. Serve God like never before. So, i-declare natin yung Panginoong Jesus na siya lang yung Panginoon ng mga Panginoon, siya lang ang hari ng mga hari. At maglingkod tayo sa Panginoon, hindi gaya nung dati na ipinaglilingkod lang natin siya kapag kailangan natin siya, kapag may naibibigay siya sa atin. But then ngayon, kahit may mga problema siyang ibinibigay sa atin, kahit may malulungkot ng bagay, iserve pa rin natin ng Panginoon dahil deserve niya yung mga bagay na yun. Dahil tayo nga, kahit hindi natin deserve mabuhay, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon sa Kristo ng panibagong buhay para makapagbago. Ngayon naman sa discussion na tayo,
how can we be filled with the Holy Spirit? So for me, mafe-filled ako ng Holy Spirit lalo na kung ang Lord ay nasa puso ko. Siya lang yung nag-iisang Lord sa puso ko. Siya lang yung kilala kong Lord at siya lang yung pinagsisilbihan kong Lord. So for me, ma-fulfilled na yon para bigyan ako ng Holy Spirit. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.